Father birthday na. Thank you, Tito Mimon. Parang laki na. Gandang umaga rin ito. Ayun lahat. Hindi rin na. Oo. Gandang umaga po. Narinig po ba ako sa likod? Yan. Joey. Benta ka agad doon. Sikip-sikip natin dito, no? Kailangan na mas malaking venue sa susunod. Host tayo. Okay. Una sa lahat, salamat sa Panginoon for this opportunity na makanda itong CLP training na to. Ako personally would like to ay nagpapasalamat at na-humbled for for the assignment na binigyan ni Tito Mimo to give this talk number 1, evangelism and spiritual warfare. Sabi niya nga, galing din ako ng Singles for Christ dati. Of course, may mga ganitong training na din for the SFC dati. Hindi ko na maalala kung gaano katagal na kailan yung last time na I was able to have this talk sa mga SFC nung araw. Pero while I was preparing for this talk, actually maraming akong na-recall at saka na-realize na yung trabaho natin sa Christian Life Program or yung trabaho natin sa community in particular ay isang seryosong trabaho talaga na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, consider yourself, brothers and sisters, as dahil lahat naman tayo dito ay nakatapos ng Christian Life Program. Tama ba? Meron bang hindi nakatapos ng Christian Life Program? Baka meron hindi. Kung hindi kasi kung wala, kung hindi pa, may CLP po sa July 18. So, ini-invite ko namin kayo umattend, no? Okay, so, I believe lahat naman po tayo nakaten. So, consider na nakatapos ng Christian Life Program. So, consider yourself as God's army. Lahat tayo ay God's army dito. Ay, salamin ko. O nga. Hindi kasi mamaya may note kasi ko din eh. Taka mamaya ito babasahin. Ayun, so, sige, sino natin? Mamaya. So, hindi ko makita ito. Nalit mami. Ayan, may notes kasi ko din eh. Ayun, ito talaga yung misis ko. Kakampi ba kita? Baka hindi kita kakampi, baka nanggugulo ka. Okay. Para malinaw lang, di ba kasi, yun, simulan natin ang Pabarigan. Ang talk ko ay nawala. Yan, ang talk ko ay number 1 ay sabi niya, it's about evangelism and spiritual warfare. So, as we enter the Christian Life Program, no, we have to remember, or kaya kailangan mapunta tayo lahat as God's army into dun sa tawagin nila ay kung siguro ma-refresh tayo at maintindihan natin kung ano ba yung gagawin natin sa Christian Life Program. So, talk number 1, evangelism and spiritual warfare. May dalawang dito, image dito. So, una, when we talk about evangelism and spiritual warfare, kailangan pag-usapan muna natin. Ito maging malinaw to sa atin, no? Sa ating lahat. Kung itong truth na to, that there is kingdom of darkness and then there is kingdom of light. Hindi pa pwedeng kingdom of light lang and then we don't acknowledge kingdom of darkness. Kasi, if we fail to acknowledge yung kingdom of darkness, medyo may problema tayo. So, nag-agree tayo na sa harapin natin na trabaho, or kaya dito sa mundong ginagalawan natin, there's really the good and the bad, no? Or good and evil, and then there's light, and then there's darkness, di ba? May mabuti, may masama. So, dapat maging malinaw sa atin. At syempre alam naman natin by now siguro kung saan tayo dun, di ba? Tama ba, Mike? Saan tayo dun? Yun! Very good. Tama naman. Kingdom of Light, di ba? Okay, Kingdom of Light. Ay, nakalimutan ko pala. Ano pala ako, mas sanay po pala ako magtatatawag, hindi po. Kasi nung araw, parang gusto ko yata maging teacher. Kaya, pagkakataon ko na magpa-recitation dito, ready po kayo. Okay. Sarili mong turf. So, okay, no? Tingnan muna natin yung situation ng mundo natin ngayon. Well, it's very obvious naman, no? Pwedeng yung, when we look at our society ngayon, dito lang tayo, tumingin tayo sa situation natin dito sa
sa sariling bansa natin, no? Or kaya outside the country, well, there's obvious na mayroong iba't ibang klase ng war going on. No? Meron yung physical war, like war in Middle East, war in Ukraine, Russia, ganyan. And then, sa society naman natin, there's always war about social justice. There's war para on poverty. Meron ding, kahit yung mga politicians natin, nag-aaway-aaway din sila, di ba? O, di ba? O, hindi mo lang alam kung sino yung kingdom of ano doon. Kingdom of light and kingdom of darkness, di ba? And then there's also yung ano, yung yan, ano pong mga nakikita natin, no? Human trafficking. What else? Pag tinignan mo ang mundo natin, parang feeling mo parang sobrang chaotic. Yan, di ba? Parang nabalitaan nyo ba yung last time? I think 2 weeks ago na ba yun, yung dalawang bata sa Tacloban na ng baril, di ba? Isipin mo, Lord, asan ka ba sa mga panahon na ito? Why do you allow these things to happen, no? Kung andyan ka. Pag minsan maki-question natin yung si Lord, or even sometimes we question ourselves, so andyan ka ba tagal, Lord, bakit there's so much chaos, there's so much uncertainty sa mga buhay namin, even in personal level, daming injustices, maraming taong namamatay lang ng walang kalaban-laban, diba? Andyan ka ba, Lord? Sometimes we ask, diba? Well, sabi dun sa 1 John chapter 5 verse 19b, sabi, you have to remember that we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. Ulitin ko, we know that we are of God. Tayo ay, we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. So, ibig sabihin, alam natin, tayo sa sarili natin, especially when we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, alam natin that we belong to God. Kanta nga ganun, no? We belong to God. Alam natin yon. Unfortunately, this world that we lived in, parang pagtingin mo, nasa grip siya ni Satan. Diba? Parang pag dito sa mundo, mas yamado siya, di ba? Mas lamang yung gawain ng kasamaan, no? Yung kingdom ng darkness, kingdom ni Satan, mas lamang siya, di ba? Sabi nga dito, the world is in Satan's grip, no? Kasi nga, sobrang daming hindi magandang nangyayari. We can say na this statement is so true. And his kingdom includes not only those who are evil, but also those who are, ito naka-underline, uncommitted. And by being such, they serve Satan's purpose. Tayo even as God's army, ako nung binabalikan ko tong talk na to, medyo kahit tayo nasa community na, pagka kinwestiyon yung ating commitment, how committed are we ba to fulfilling yung mandate na binigay sa atin ni Lord? Or how committed are we ba pagdating sa pagtulong sa work of evangelization? So, we have to look at ourselves and check, tingnan natin yung mga sarili natin na tayo ba ay uncommitted Christians? Kasi kung uncommitted tayo, then malamang baka tinutulungan natin si Satan to prosper. Nalimutan ko na yung ano na yun. Meron akong office mate dati na SSC din siya dati. Pag nag-email siya, meron siya, ano ba yung tawag sa, parang meron siyang favorite message na footnote na sabi niya, parang yung verse niya is, the only thing for evil to prosper is ano ba yun? Para sa mga tao na hindi lang wag lang tayong gumawa ng for good to do nothing, no? So pag wala tayong pakialam, then the devil will always prosper, no? At tingin ko yung grip na yon hanggang ngayon hawak niya pa yon. Well, pero the good news is, may good news syempre. The good news is, Jesus is on a rescue operation.
At sa rescue operation na yun, kasama tayo, brothers and sisters, no? Kasama tayo doon. And eto na yung ating tinatawag na yung ating work of evangelization, yung ating Christian Life Program. So, ano yung operations na yun? So, it involves bringing people from darkness to light, no? And kapag ginawa natin yon, when we have Jesus sa operation na yon, we are actually taking the territory from Satan. Hindi niya gusto yon. Actually, itong ginagawa natin ngayon, tingin ko hindi niya gusto yon. Ikaw lahat ng mga maliliit lang natin. Sa ibang bagay, siguro, kung tayo ay corporate lang dito na may contact lang tayo sigurong, kung may marketing talk lang tayo dito. Pero sabihin na, wala, ano lang yun, technical problem lang yung mga ganong kagalina. Pero tayo, sa community, may awareness tayo na, hindi, yung mga ganyang bagay, pwedeng may nanggugulo sa atin. For all we know, habang nagsi-CLP training tayo, nagsi-CLP training din yung mga alagad ni Taling, di ba? Kung paano din tayo mahandaan. Kasi we're going to engage in a battle So for sure, nagpe-prepare din sila. And this is a spiritual battle. So tayo, as God's army, we have to prepare, hindi lang physically, but also spiritually. Later, pag-usapan natin yung paano natin ipe-prepare yung sarili natin para dun sa battle na ito. Sabi nga dito, Satan does not stand still, no? His dominion and his power over people is threatened, no? He undertakes defensive action and this spiritual battle is continuing. Siyempre, hindi siya natutuwa sa pinagkagagawa natin, di ba? Oh. Sa tingin mo, di ba? Hero? Hindi niya gusto yun. Hindi ko alam, pero kung sensitive lang tayo sa mga nangyayari sa buhay natin since nag-start tayong mag-plan ng Christian Life Program natin, siguro kung babalikan natin simula nung 4 months ago, 3 months ago, pwede masabi natin na maraming instances na talagang ginulo tayo or dinidistract tayo or even pag minsan siguro instill ni Satan o ng devil sa atin na we don't deserve to be in this team or para maging part ng evangelization program na ito, no? So hindi siya natutuwa sa ginagawa natin. And pero we have to understand na since tayo ay part na ng community and we are God's army, ano na tayo dito? Kumbaga nakalock in na tayo dito, brothers and sisters, no? Sabi nga dito, we are born into this battle. Tumimo. Yes. Oo. Kaya ba, hindi nila alam yun, no? It's okay. No, we are born into this battle, no? Sabi kanina, nung nag-opening si Tito Mimon, he mentioned 3 things because this is a battle, no? Tayo mga artsy. Pero, while this is a battle, you also mentioned Tito Mimon kaganina that the victory has already been won, no? Pero right now, dahil papasok tayo dito sa war na ito, we have to remember na sabi dito sa Ephesians 6 verses 12, for our struggle is not against flesh and blood, no? But against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So ang kalaban po natin dito ay hindi natin nakikita. Natatakot ba kayo? Your battery is running low. Hindi pa naman. Ay, kung ano nangyari. At teka, may hindi na-charge ako. Oo nga talaga. Ito naman, ginugulo tayo. Extension wire. Ako na ako po. Ano lang yung bag ko nga? Sige. Pasuyo na. Lumada sa may... Yan. Kapilaw niya ako. Isingit ko yan. Nakapunto sa'yo, brother. Okay. No, so ang laban natin dito ay hindi po hindi po natin sa gera na to, hindi po tayo magdadala ng mga physical na armor. At ang kalaban natin dito ay hindi mga physical na labanan or makikipagpambuno tayo, ispadahan tayo. But this is against unseen forces. So, against unseen forces. So, evangelism is equal to spiritual warfare. Okay. Tuloy tayo.
Kasi alam ko dapat 45 minutes lang ako. Sige lang. Okay. Walang bayad tong venue na to. Ayun. Okay. Continue. So, since we are going to engage into a battle, no? Kailangan natin ng kailangan tayong you have to be to wear full armor of God, no? Ang sabi nga dito, being combatants, we need weapons and protections, no? And we need means for offense and defense, no? So, combatants, no? Sabi ko nga kaganina, consider natin ang sarili natin as God's army, di ba? Pero kung army tayo, hindi naman pwedeng wala tayong, di ba? Wala tayong armas, wala tayong panangga, no? Pero pupunta tayo sa CLP, hindi tayo magdadala ng literal na espada at saka panangga, di ba? We need weapons and protections. We need means for offense and defense. So ano-ano yung mga yan? So simulan natin dun sa spiritual weapons, no? Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Simulan natin. Ano yung unang spiritual weapon? Actually, meron, I think parang 4 niya itong spiritual weapon natin. So, doon muna tayo sa spiritual weapon. Commitment. No? Commitment to Christ's cause. So, dito sabi, leading to lives of righteousness, purity, and holiness. So, when we say that we are committed to Christ, number 1, na pinaka-importante, we have to live a life of righteousness, purity, and holiness. Well, alam ko, mahirap yon. Well, ako, personally, syempre, hindi ko pwedeng sabihin na I'm a righteous person. Pero I'm struggling, pinipilit ko to live a life of righteousness, purity, and holiness. Purity, medyo mahirap din yun. And even holiness. But by the, sabi nga ni Tito Mimon, but by the help of the Holy Spirit, I think magagawa natin yon, to be committed to Christ's cause and to live a life of righteousness. Number 2, sabi dito, we don't need to be saints yet, but just as a passion of God's righteousness and hatred of evil, no? So hindi naman natin kailangan maging magpaka-santo by being righteous, no? We just have to, kumbaga, magpursige talaga na gumawa ng mabuti at magpaka-righteous. Sabi nga nila, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sino ko pagtanon? Pero dapat nagdudugtong with the Holy Spirit. Kaya natin yan, di ba? Dapat ganun yung lyrics nun, di ba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Pero we are called to be righteous, as God's children, we are called to be righteous. Next. Okay. Under commitment, have the purity of motives and desires, Serve for the glory of God, not of our own, So, we have to remember na isa sa pwedeng na kapag nag-serve tayo kay Lord, ang pinagsisilbahan natin ay si Lord at hindi natin pinagsisilbihan ng ating mga sarili. Na ang ginagawa natin, whatever it is, na ino-offer natin sa Christian Life Program, whether yan ay pag-facilitate, pag-team lead, or even pag-member ng pagkanta sa music ministry, ay ang pinagsisilbihan natin ay si God at hindi natin pinagsisilbihan ang ating sarili. At the same time, we also have to guard against the danger of pride. Kasi pwedeng matatap ka na naman na ako na naman ng servant, lagi na lang akong servant, hindi na ako na-promote sa pagiging
servant ng CLP, forever servant na ako. So, or kaya, lagi na lang akong nasa music min, hindi na lang ako ma-promote bilang team leader naman. So, kailangan maging aware tayo na sa gawain na ito, kailangan alisin natin yung pride natin. It is important na dapat magpapasaloob tayo kay God para magamit niya tayo. Kasi kapag may pride tayo, well, alam natin, tayo, magkakaiba tayo ng mga capacity natin. No? Well, alam naman natin yan. No? Magkakaiba tayo ng mga IQ, EQ, di ba? So, kailangan ipag-pray natin na sana gamitin tayo ni Lord yung best na magagamit na tayo sa ating Christian life program. And ito, kung may pride, dapat pinaka-importante, you have to have the humility. No? Kasi kung wala yung humility, may hirapan tayo to serve in the CLT kapag hindi tayo humble. Wala tayong humility sa katawan. Okay. Kaya, ni-reiterate lang, we will be ineffective if we are not righteous. So, number 1, kailangan nating maging righteous. Tama po ba yan? Ate Maika? Okay. So, sige, mamaya Joey, tatawagin din. Kasi tumingin si Joey doon. Mamaya tatawagin kita. Diyan ka lang. Okay, sige. O Joey, ito, basta. Okay, pangalawang weapon natin, we have to have the zeal. Ano yung Tagalog ng zeal? Single-mindedness of purpose and perseverance. Zeal. We have to live totally for the Lord. No? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, He died for all, so that those who live should no longer live for themselves, but only for Him who died and was raised for life for their sake. We have to live totally for the Lord. Alam ko, medyo mahirap yan. Kasi, Brother Bert, Kuya Bert, or Tito Bert, to live totally for the Lord, paano yan? Wala na akong ibang gagawin. Hindi gagawin ko na, puro gawain na lang ng Panginoon. Di ba? Pero, you have to remember na lahat naman talaga ng dapat ginagawa natin, yun ang nasagot ko naman dun, you have to remember na lahat naman ng ginagawa natin dapat ay all for the greater glory of the Lord, di ba? Okay. Diba? So, yun ang sagot ko doon. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, lahat ng actions natin, iisipin natin, sasabihin natin, is always for the greater glory of God. Kaya, yun ang ibig sabihin na to live totally for the Lord. No? Para hindi tayo maliligaw or mamimis-align. No? Another verse from Philippians chapter 3 verse 7 to 8. But whatever gains I had, this I have come to consider a loss because of Christ. More than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have accepted the loss of all things, and I consider them so much rubbish that I may gain Christ. Okay. Next. Ayan, okay. Pangatlo na to. The Word of God. Baka nagkamali kayo doon. Alagay doon, a sword, di ba? The word, a sword. Yung word, dinagdagan ng letter S, naging sword na. So, ang third weapon is the Word of God. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung gawain natin sa Christian Life Program, kung mapapansin natin, di ba? Yung format na sa simula, nagdadasal, pagkatapos may talk, tapos may self-group discussion, tapos magdadasal. So pag tiningnan mo yung CLP natin, yung format niya, all in all, lahat ng ginawa natin na yun, lahat yun ay puro we're talking about the Word of God, di ba? So, malaking yun. Yun ang isa sa mga importanteng weapon na meron tayo kasi ibig sabihin yung buong dynamics or yung structure ng CLP natin, we're always talking of the Word of God. At
sabi nga dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. So, maliban dun siguro, as part of our preparation sa CLP, siguro baka mas kailangan natin i-intensify or improve yung ating ating Bible reading. Ako ang hindi ako masyadong mahilig magbasa ng Bible. Ang ginagawa ko pagka nasa biyahe na ako, hindi to alam ng asawa ko. Meron akong app doon. Or hindi nga website siya, yung daily scripture niya, binabasa niya pati yung sharing niya sa umaga. So, doon ko nakukuha yung usually pagka nasa biyahe na ako, pag inatin ko si Annie, pagkatin ko sa kanya, usually mga 5 minutes lang naman yun. Doon ko nakukuha yung initial nourishment ko, lalo na bago ako pumasok sa opisina na napaka-stressful ng NBCP, di ba? So, very important siya kasi siya yung nag-refill ng ng energy ko, lalo na sa umaga kapag marami tayong kailangang gawain o responsibilidad sa trabaho. So, Word of God. Next. Ayan. Na-mention ko na. In the CLP, we speak of God's Word. God's Word has power. Totoo yun. Minsan, subukan lang ninyo mag-random kayo na kung hindi nyo gawain na magbasa ng Bible ninyo, subukan lang ninyo na mag-random magbasa ng verse at magturo kayo ng kung anong gusto niyo mabasa. Oo, yan. Turo nyo lang ganun. Minsan, nangyari sa akin yun one time. Umiyak ako eh. Naalala ko yun, siguro singles pa ako. Pero basahin ko na muna ito. Sabi dito sa 1 Thessalonians 1 verse 2. For our gospel did not come to you in word alone, but also in power and in the Holy Spirit, and with much conviction. You know what sort of people we are among you for your sake. Mabalik ko dun sa story ko na yun. Sabi ko nga, hindi naman ako mahilig magbasa ng Bible. Pero one time, siguro singles pa ako nun. I was, sobrang lungkot ako sa situation ko. Kasi at that time, pero mga 2 years na akong nagsisingles for Christ eh. Pagka-graduate ko kasi ng dito alam ng iba pa. Dito kasi may mga bago dito eh. So, usapang 25 years ago, konting sharing lang kasi ako na din na sharer, wala akong sharer pag sinabi may sharer dito, wala naman, di kayo mag-share na din speaker sharer na din. Para gano'n, para kompleto siya. Sobrang depressed ko, kasi at the time, 2 years na akong nagtatrabaho bilang messenger janitor. Actually, pero naman po, para sa kaalaman ng lahat, ako naman po ay, nakapagtapos ng pag-aaral. Paborito ko si Ali. Paborito kong kanta nga ng misis ko yung kanta ni Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Pero natapos ko naman yung pag-aaral ko. Nakagraduate naman ako ng college. Unfortunately, pag-graduate ko ng college, siyempre, yung mga classmate ko, kasi graduate ako, hindi ako nagkakamali. Kakatapos lang ng financial crisis eh. Yeah, mga late night. Tapos ako graduate. Asian crisis. Hirap ng trabaho at that time. Ako ang pangako ko sa nanay ko, basta makagraduate lang ako. Ako nang bahala sa grocery mo. And at that time, syempre, sa university ako Makati nag-graduate. Gusto kong magkaroon ng maayos na trabaho sana. Pero at that time, ang isip ko, gusto ko lang na then at the same time, makatulong sa magulang ko. Pero I ended up, hindi kayo maniniwala, college graduate ako na, while nakikita ko ibang mga barkada ko, nakapasok sila ng mga offices sa Makati. Suddenly I found myself sa isang maliit na consultancy IT firm, signing a paper, nakalagay dun sa papel niya, ang designation ko, messenger janitor.
Pero that time, ang nasa isip ko, kailangan ko yung trabaho. Tinago ko pa nga, andun pa yun. So, tapos ang rate ko parang 250 lang per day. So, ano ko yun. Maniwala kasi hindi, inano ko yun. Pinirmahan ko yun kasi gusto ko ng trabaho at that time. That was March of 2001. Gulat kayo, wala nyo kung yun na yung trabaho ko. So, ang office namin siguro ganyan lang. Alaki. Pag ganyan yung mga boss ko, kahit tapos na akong maglinis punas pa rin ako ng punas. Kailangan kagalaw ko, hindi ako pwedeng umupo kasi nakaupo siya tapos ako nakaupo din. Di ba? So, tapos, siyempre, di ba alam, nakaupo yung boss mo, ikaw nakaupo ka hindi. Siyempre, kailangan kikilos ka. Kahit palit-lit lang kasi messenger dyan ito nga eh. Okay, maniwala kasi hindi nakaabot ako ng 2 taon dun sa trabaho na yan. Hindi naman sa dahil ayaw ko maghanap, pero at that time, parang ang importante lang sa akin, meron akong mauwi sa nanay ko eh. So dumating yung point na, baka masyadong maba, Sige. pero at that time, I was already Singles for Christ. No? Singles for Christ na ako na, I finished CLP in 2000, tapos, so naalala ko nun, tama, messenger janitor ako. Pag nasa medyo alangan akong makisali-bilod sa mga singles kasi singles for Christ karamihan mga fresh graduate, tapos mga corporate, professional, ganyan, nasa government. Iba mga kasama ko doon sa unit namin, abogado, designer, arkitekto, engineero. May hindi ko ma-introduce sa sarili ko. Pag minsan, wala naman nagtatanong sa akin. So, hindi ko ma-ikwento-kwento yung kung ano yung trabaho ko. Basta sinasabi ko, nag-work ako sa Ortigas, ganun lang. Isa na, biktima ko yung asawa ko eh. Hindi niya alam na yun yung trabaho ko. Pero I just realized, nga kung nakasustain ako doon, paano, ano nang nangyari. Pero, yun nga, to cut the story short, while 2 years yun na ganun ang trabaho ko, nagbibilad ako sa araw, talagang nangitim ako, brother mo, kasi messenger ka eh. No? Tapos pag, while doing that work, I was also parallel doing the work of the Lord. Sa household din, naging team leader, naging unit head. So during the same period, no? Hanggang after 2 years, siguro sabi ni Lord, tama na yan, Bert. Pakita niya siguro yung yung condition ng heart ko. Tama na yan, Bert. Lugi ka na eh. You deserve something better, eh? Yes. Actually, yung something better, dalawa yun. One is that dumating yung asawa ko na, ay hindi, girlfriend ko pa lang si Sister Ami na. Iyan eh. Oo na. Hindi niya alam na ang kanya pala future mapapangasawa ay janitor/messenger. Pero hindi naman. Pero siguro dahil siya ay alaga din ni Lord, sabi niya, ay hindi ko papayagan si Ami na maging ganun na si Bert. So 2 years after, walang nagsara yung company. Hindi ako inabsorb. Nagpunta ng Australia yung may-ari. Hindi ako inabsorb. Nalungkot ako. Huwag ka. 1 week after I saw myself, doon na sa kung saan ako ngayon nagtatrabaho, which is National Transmission Corporation. 1 week after lang, babalik ako yung sinabi ko kaganina na meron akong binasa na Bible one time, nag-emote lang ako. Sabi ko ay, Lord, ba't ganito yung situation ko? So, kasi yung isang verse na nakita ko doon, nabasa ko one night, is that yung sa verse sa Ecclesiastes, kalimutan ko na yung exact na verse niya, pero ang sabi doon is, there's a time for everything, by verse. So, tingin ko, at the time, andun ako sa time na yun. Ano sabi ni Lord, hindi na. Kailangan na kitang kailangan ko nang ayusin ang buhay mo. I remember kung sumasweldo lang ako ng 250 nung doon sa messenger na yun, susunod ko na trabaho kung saan ako na-hire na doon sa National Transmission Corporation. Ay ang minimum rate ko sa isang araw ay parang close to 900. Noong 2003, abay, 250 nagkakasya sa akin, tapos bibigyan mo ko ng 900, may akapera pa, hindi ang tuwa ko naman nun, di ba? So parang, it was very fulfilling, and alam ko na that the Lord, ginawa ng si Lord talaga yung He paved the way for that. Hanggang ngayon, pag naalala ko yung story na yun, gusto ko siyang i-share kasi
I'm not sure kung may pare-pareho tayong experience, but for me, that is something, a miracle na ginawa ng Diyos. And He continues to sustain me. Kasi simula nung araw na yun, noong April 1, 2003, hanggang ngayon, andun pa rin ako. Nag-privatize pa rin siya. Hindi na po ako messenger character. Ano ka naman? Secret. Ang isang level pa. Diba? Hopefully, nag-progress naman tayo dun sa sa kung nasaan tayo ngayon sa National Grid Corporation. Kaya kung may problema po kayo sa right of way, ay pagpaalam lang po ninyo sa akin sa Panglupa. Baka meron po kayo baka may mga properties po tatamaan ng linya pa, alam lang po ninyo sa Ay, akin. natawa. Seryoso? Mamaya pag-usapan niyo. Ikaw din. Meron? Oo, sa right of way. Sige, mamaya pag-usapan natin. Wala tayo, pangapot. So yun po, share din yung pero ko medyo mahaba. Okay, pang-apat na spiritual weapons, spiritual gifts. Alam, to dinaanan natin to nung anong talk ito? Joby. Yeah. Spirit po. Ano ba? Pangatlo po. Times 2. Oh, ano yung spiritual gifts nito? Oh. Tama, sa Toxic. Toxic ito. Oh, Very good. Times 2. Very good. Babasahin natin, yan ang pang-apat na weapon natin, spiritual gifts. Sabi dito sa 1 Corinthians verse 12, 4 to 11, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit. There are different forms of service, but the same Lord. There are different workings, but the same God who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. To one is given through the Spirit the expression of wisdom, to another the expression of knowledge according to the same Spirit, and to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by one Spirit, to another mighty deeds, and to another prophecy, to another discernment of spirits, to another varieties of tongues or speaking in tongues, and to another interpretation of tongues. But one and the same Spirit produces all of this, distributing them individually to each person as He wishes. So, brothers and sisters, as we prepare for the CLP, siguro kung ano yung mga pinagdasal natin nung talk number 6 natin, or kung ano mang talk pa nung araw yung mga pinag-CLPhan natin, ako nung talk number 9 pa yun ay gamitin natin yung gift na ipinagkaloob sa atin ni Lord, yung spiritual gifts na ipinagkaloob niya sa atin, whether it's gift of faith, gift of discernment, gift of healing, gift of speaking in tongues, o gift of knowledge. Gamitin natin yan kasi magagamit natin yan sa ating work of evangelization. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po ba, Gwen? Ay, Sister Gwen pala. Ma'am Gwen doon. Kasi akala mo naka-blazer. Ma'am Gwen. Sister Gwen pala. Okay. So yun, meron lang po tayong apat na weapon. Ano nga yun, Micah? Yung una, commitment. Number 2, zeal. Zeal. Number 3, Yung huli. the Word of God. Tapos yung huli, yung last, spiritual gifts. Yun. Okay. Very good. Our protection. So kung meron tayong mga armas, ano ba sa Tagalog ng protection? Ayun na pala, protection na. Protection, di ba? Armor of God. Okay. Puro verse. Actually, pasensya na, puro verse talaga yung talk na to, puro verse talaga. Based on verse talaga siya. The armor of God. Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 18. Therefore, put on the armor of God. Imagine nyo ba ganito kayo pumunta sa CLP? Ang bigat niyan. Hindi tayo, pag sinuot natin, hindi tayo makagalaw siguro niyan. Therefore, put on the armor of God that you may be able to resist on the evil day, and having done everything, to hold your ground. So stand fast with your loins and girded in truth. Kanina, girded din yung sana. Clothed with righteousness as a breastplate, and your feet shod in readiness for the gospel of peace. In all circumstances, hold faith as a shield to quench all flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. With all prayer and supplication, prayed at every opportunity in the Spirit. To the end, be watchful with all
perseverance, and supplications for the holy ones. So, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga armor of God na yun. Ayan. Una, ito. May ano tayo mamaya, quiz. First protection, ano yata ito? 7 yata ito. No? So, number 1, belt of truth. Nasaan yung belt na yan? Ayan. Belt of truth. So, para saan ba yung belt of truth? It is protection against the lies and errors. No? Kasi nga si Satan ay ang father of yun, tama. So, father of lies. Very good. And he will try to make us doubt God's word. No? Talagang, ano yan, papag-isipin ka talaga niya na, ano yan, parang guguluhin ka niya. No? And then, rest on the truth of God's love and God's power. So, no? Kailangan natin yung belt of truth, no? As protection for Satan's lies, no? Okay, that's number 1. Number 2, second protection natin, breastplate of righteousness. Kanina na-mention natin yung righteousness as, di ba, sa commitment, as a weapon. Pero at the same time, pwede din natin siyang protection, no? Protection against evil and sinful desires. Sabi dito, if Satan does not succeed by lies, no? Kung hindi kanya makuha sa sa kanyang mga kasinungalingan, he will try to bombard or he will try bombarding our minds with evil thoughts. Yan, totoo yan, no? Diyan kanya dadalihin, no? Number 2, resist temptations. And 3, temptations are not sins unless entertained, no? So, kung hindi ka makuha ni Satan sa mga niyang kasinungalingan, pwede kanyang infiltrate yung mind mo para pasukan niya ng mga mag-isip ka ng hindi maganda or kaya mag-isip ka ng hindi maganda para sa sarili mo, or even pag minsan pwede ka ding gawin ni Satan na pwede ka niya makuha sa pagsisinungaling niya, gawin ka niyang tamad. Micah. hindi si Micah. O kaya hindi kanya maging cooperative or kumbaga maging lazy ka. Pwede din 'yon, di ba? Or protection. Yan, that's the second, breastplate of righteousness. Okay, third protection, bilisan natin, is feet with the gospel of peace. No? Para saan naman tong protection na to? This protection against, ito pala yun, against easy and lazy life. So sabi nga dito, if Satan cannot disturb us, yan, then he will try to make us comfortable and cozy as possible. So be aware, brothers and sisters, no, na akala lang natin easy na medyo komportable yung life natin, pero hindi natin alam, hinihila na pala tayo ni Satan. Halimbawa, bago yung aircon ninyo, sarap matulog, na late ka na ng pag-gising papunta na CLP. Mami, di ba? Hindi nila nag-guess bago kasi aircon namin. After 1 year, nakatingin po ako ulit ng aircon sa kwarto. Okay, so yun, mga ganon, no? Parang, talaga, si Taning, maparaan siya, no? Siguro ganun talaga. Pero we have to be mindful and be aware na lahat gagawin ni Taning. Or even kahit yung mga magulang natin, trabaho natin, pwedeng gawin niyang instrument yan para ma-distract tayo or ma-stress tayo. Kahit yung mga kasama natin sa bahay, mga anak natin, magulang natin, asawa natin. Diba? O diba, mami, ako, diba, sa akin, ako, na-stress ka sa akin, diba, gano'n. Oo, mas lamang yan. Gano'n, diba, napagis na, wala na, parang hindi na siya in the mood pumunta ng CLT, ganyan, diba? So we have to be aware kasi maliliit na bagay lang yun, pero hindi titigil si Taning para i-distract tayo at hindi natin magampanan yung ating responsibility sa evangelism. Okay, sabi dito, beware of living a carpet slipper Christianity. And lastly, we need to get our footgear on and leave the comforts of home. Next, shield of faith. Para saan itong shield of faith na ito? Ito ay protection against unbelief. No? Sabi dito, doubt assails us. Fear of failure can cripple our action. We need to have faith in God's promises, and we need to realize that we are acting not by our own power but by God's. So protection against unbelief.
dapat ma-realize natin na yung ginagawa natin sa Christian Life program is not based on our capacity but through the grace of the Lord. Whether yan ay resources, whether yan ay talent, whether yan ay knowledge, lahat yan ay nanggaling sa ating Panginoon, kay Lord. Next, malapit na akong matapos. Next protection is helmet of salvation. Para sa yung helmet of salvation, it is for the protection for both physical and spiritual being. Well, sabi dito, pwede tayong, yun, medyo ano na to, medyo iba na to. Satan will try to make you sick. Sasakitin ka niya. Hindi yung magsasakit-sakitan ka. Iba yun Kasi may, ano ba? Magsasakit-sakitan ka. Pero, talagang he will try to inflict physical harm on us. Pwedeng magkaroon tayo ng karamdaman o kaya mga mahal natin sa buhay or even yung mga pwedeng sick in terms of not necessarily, siguro hindi lang siguro physical sick, kundi even spiritual sickness. Diba? Na panghihinaan tayo ng loob. So, we have to call on the Lord kapag pinagdadaanan natin yung brothers and sisters. Sabi dito, we have, but we are assured naman of God's protection, di ba? Kasi si God is is a healer. So, kung ano man yung physical na nararamdaman natin, we just have to pray and lift it up to the Lord and ask for His healing. Next, Sword of God. Para sa yung Sword of God, it is a weapon, it is both weapon and protection. Sabi dito sa for CLP participants, stress daily the scripture readings are and recommended books na magbasa lagi siguro. No? Kanina dinaanan natin yung Word of God as weapon, pero at the same time ay protection din natin siya. So kanina sinabi na natin na yung yung dynamics natin sa CLP is more about Word of God, pero kapag engage na tayo sa CLP, we have to remind, even siguro yung sarili natin, we have to remind ourselves na dapat mag-daily scripture readings pa din and even encourage yung mga participants natin to do so, diba? Na magbasa din. Para maproteksyonan din sila. Okay. Second to the last, or even the last, I think, prayers. Yan, pinaka-importante. Prayer at every opportunity. Personal prayer, group prayer, intercessory prayer, and fasting. So, dahil nga, brothers and sisters, yung gawain natin ay ang nature niya is spiritual. Kailangan natin i-prepare lagi yung sarili natin also spiritually. So, magdasal tayo at every opportunity na pwede natin siyang gawin. Yung meron tayo sa CLP natin, di ba, meron tayong group prayer at 3 o'clock, di ba? Or even intercessory prayer kung madadaan tayo sa sa Blessed Sacrament, i-lift up din natin, ipagdasal din natin ang ating Christian Life program. Or even ito, mag-fasting. Kaya kanina Tito Min, nalok mo akong almusal, hindi pa makain talaga eh. So, talaga din, hindi pa po talaga ako kumain. Pero, fasting, very important kasi more than as addition to the to prayer, very important na i-offer din natin yung sarili natin. Mag-fast tayo. Conclusion. Ano ibig sabihin nun? Kung sarado. Kung sarado. Conclusion. Conclusion, hindi tayo makakapasok. Kasi close yun eh. Hindi yata nag-gets. Hindi na-gets. Conclusion, Kung open yun. kung open yun, makakapasok tayo. Pero conclusion, ibig sabihin, sarado. Okay. Conclusion. Gaya ito. Sabihin, conclusion. Conclusion. Okay. Sabihin, patapos na po tayo. Ano, Jay? Okay ba yan? Conclusion. Naiwan mo? Naiwan sa taas. Conclusion. Okay. Conclusion. There are two
let's guard against two extremes. No? These are very important, sabi dito. The view that there is no devil, one. No? The view that there's no devil. And the view that all negative things or happenings are attributable to the devil. No? So tandaan natin na, or maging aware tayo na ang view natin dapat hindi mapunta dito sa mga extremes na ito. Diba? Dapat aware tayo na andyan si Taning, andyan ang devil talaga to para guluhin tayo. And then letter B, remember that Jesus has already won the victory in this fight against Satan. So, kailan yun nangyari? When He died on the cross 2,000 years ago. So, that He has already won the battle. No? So, kung ano man yung gagawin natin in the Christian Life Program, tandaan natin that the battle has already been won. But pero kailangan pa rin natin, kailangan pa rin natin mag-engage. But we are already assured by God's victory at the end. Pero ba ditong CLP na hindi natapos? At mas CLP Tito Mimon yata natapos di ba? O, di ba? Kasi the victory has been won already. No? So, we are very assured of that. So, sabi sa James chapter 4 verse 7, so submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. And last, in 2 Timothy chapter 2 verse 3, bear your share of hardships along with the good soldier of Christ in Jesus. So, in the end, brothers and sisters, gusto ko lang to close yung aking talk na nung tayo ay graduate ng ating Christian Life Program, you already signed, nag-sign up, hindi lang ninyo alam, pero we all nag-sign up tayo parang reserve, kumbaga, sign up tayo para maging God's army. But we have to remember na sa trabaho na ito, si Lord, ipinanalo niya na yung war na ito. All we have to do is to be aware of the things na kailangan nating dalahin para maging weapon and protection as we engage in this Christian Life Program. So, on to the battle, brothers and sisters. See you sa Christian Life Program. Magandang umaga po. Nagbibiro yata itong asawa. Thank you. Balakpan naman Thank natin you, si Lord. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Brother Bert.